Eh, siya nga po yung mastermind eh. Sabi nga ni Ombudsman na Remulla, siya yung nasa likod nito ni Yusek Bernardo at nitong mga diskaya. Kaya yun ang kailangan na mapiga pa ng DOJ. Pero 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay, inaward ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Pati lang kasi, kontrolado nila yung social media at yung kumbaga yung buong lipunan nun parang na-hypnotize nila. At ito po sa akin, dokumentado Hindi ako nag-privilege speech lang o nag-press list na tinuturo kung sino-sino. Ito po mga kontrata ito, galing sa DPWH at COA. Maniniwala ba kayo na makukuha nilang 7 billion na yun? Kung hindi dahil sa influensya nilang magkasama, di ba? Magkadugtong bitukan nila so kasama yan. Ito po, mga kontrata, mga kalye, yung mga farm to market posts, pati flood control projects na joint venture nila with the Discayas. Kaya kita mo paano magsinungaling na hindi nila kakilala. Mismong si Mayor Vico Soto, yung sinasabi ng amo nito ni Discaya ay si Bongo. Maniniwala ba kayo na merong sisikat dyan na walang pahintulot ni Duterte at ni Bongo? Mga favored ito yung kanilang mga piniling mga kontratista para pagkakitaan nila. Iba na yung Blue Ribbon Committee, iba na yung investigation, kasi pinipigana sa dun sa saan ka nagsimula? Paano ka lumaki? Diba? So, hindi siya makakakuha ng ganyan mga bilyong kontrata nung wala kang connection. Sino yung connection mo? Di yun na nga. Lumalabas si Bongo. So, plunder po yan. Ang definition po ng plunder, pagka ang pamilya mo, ikaw o pamilya mo ay nag-benepisyo illegally, through illegal means, ng mahigit 50 million pesos, plunder yun. Ang pamilya, pag sinabing pamilya, first degree of consanguinity or affinity. So, asawa mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo, yan yun. Hindi ka pwedeng magkaila at sabihin mo, wala akong kinalaman dyan, siya yun. Kung pwede yan, hindi na-imagine nyo niya kung ganong kalaking kalokohan na yan. Mayor ka, pwede mong i-award sa kapatid mo kasi sabihin mo lang, hindi, wala akong kinalaman dyan. Di naman ako yung kapatid ko Malaking kalokohan po yun. Ganito po yan. Ano pa man, kahit popular yan, pero kung nagnanakaw ka, ito, lumalabas ito, mas malaki yung ninakaw kaysa doon sa ibinigay. Tapos yung ibinigay, sa magaling yun, di ba pondo ng gobyerno rin yun? Ginamit para i-build up siya. Di ba? Nakita natin yun. Pero ba niya yung binubunot para doon sa Malasakit Center? Actually, yung Malasakit Center, Public Assistance Center yan noon. Pinangalanan lang na parang inangkin niya. Di ba po, parang ginamit lang para nga i-build up siya. Noong una, plano siyang, hindi lang senador, gagawin siyang presidente. Kaya nila ginawa yan. Pero ngayon, di na siya nakapwesto, kamusta na ba yung Malasakit Center? Di ba wala na? Pero dito lumalabas na habang nagbibigay sila, mas malaki yung kinakabig. Alam niyo kasi, ganito, sasabihin lang natin sa mga babayan natin, hindi natin pinag-iinitan ito si Bongo, kundi hinahabol natin yung mga nagkasala sa bayan. Kasama po siya doon sa extrajudicial killing, siya ang tagabigay ng bayad doon sa bawat ulo. Yan yun. Tapos, meron din siya mga ilang pinapatay, ayon kay Sergeant Las Cañas. Meron pang Parmali. Yung sa Parmali, kasama po si Bongo dyan. Partner siya dyan. Ito yung inobliga tayong pagsuot ng face shield. 250 ang bilhin sa bawat face shield, binenta nila yung kanilang kumpanya sa gobyerno, 127.50. Tapos inobliga yung buong Pilipinas, mga Pilipino, magsuot ng face shield. Kahit tayo lang, ang bansang gano'n. Nakita nyo paano minamanipula. Ang daming pinagkakitaan nito mga ito. Maniwala na lang po kayo sa akin. Hindi ko naman, hindi naman ako gumagawa lang ng kwento, napapatunayan naman po natin. Nakita nyo yung mga pinatay doon sa Davao Penal Colony, yung mga Chinese drug lord. Ito yung mga karibal nung kapartner ni Duterte at ni Bongo na si Michael Yang, si drug lord. So yung mga karibal sa negosyo ni Michael Yang, sila yung nagpapatay. Itong hanay ni Bongo. So bukod pa riyan, itong si General Barayuga, ang nagbigay ng go signal ay si Bongo, sabi ni Royina Garma. So, ano po ito? Hindi siya pinag-iinitan. Kahit anong paamo niya sa media, marami po siyang ginawang krimen, lalo na nung panahon nila Duterte. Ganun lang po yun. Hinahabol lang natin yung mga nagkasala sa ating lipunan.